magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura, kikita pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Marami na sekso, buhay ay nagbago dahil agrikultura'y kanilang. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung salong magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Ayan, what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat. Nandito na naman sa inyong harapan ang inyong mga fresh agri partners tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. At ako naman si Irish Krista Daos. At ako naman, si Cyril Ikabansag. Sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat, sa agrikultura, sikat ka. Wow. So, ayan mga ka-agri, ano? So, kung napapansin nyo, meron tayong mga bagong kasama, ano? Dito sa ating radio program na Agrisikat. Ayan, walang iba kundi si Miss Daos at si Mr. Kabansag. So, simulan muna natin kay Miss Daos, kay Miss Irish. Ayan. So, partner, pwede ka bang magpakilala sa ating mga ka-Agrisikat? So ayan, magandang hapon mga ka-agri. Ako si Irish Daos, isang intern ng Clardeck na galing sa DevCom. Ayan. Ayan. So, si Mr. ano naman, si Mr. Kabansag. Hi everyone, ako po si Cyril Ikabansag, DevCom intern ng Ray Central Luzon Knowledge Management Team. Ayan. Wow, parang demure naman yung ano. Parang demure naman yung ano, yung ating mga bagong kasama ngayon. Ayan, so tanungin ko muna kayo, no? Gaya ng ating mga naunang intern na sumalang dito. So yung tanong namin is, ano ba yung feeling na nandito kayo? So simulan natin kay partner Sai. Ano ba yung feeling na nandito ka ngayon sa radio booth natin? Nakaka-excite. Medyo chill pero nakaka-excite. Wow. Ayan, so ikaw naman partner. Ayan, so I'm happy and nervous at the same time. Ayan. Nervous at the same time. So nung ano ba kayo nung ano, just a short review lang ano para sa ating mga ka-agri. Nung DevCom ba kayo nung nag-aaral pa is na-try nyo na yung sumalang dito? Actually, not yet. Kasi during our second year, yun po yung activities na ginagawa namin for radio hosting. And during that time, naka-online classes ba kami. So, some of our sa group is kami tagagawa ng script and the other nakakapag-radio host lang. And Ayun. by group po kasi. Gano'n. So, first time nyo ito? Yes. Yeah, sa actual radio po, pero ako naman po ay may background po ako ng radio broadcasting. Wow. Ayan. So, kung kayo mga partners, ano, ay excited, what if pa? Yung ating mga ka-agrisikat. So, ayan. So, quick announcements muna tayo. Again, patuloy pa rin po nating ipinagdidiwang ngayong buwan ng Marso ang ating National Women's Month. Kaya naman, binabati po namin ang lahat ng ating magigiting na mga kababaihan sa larangan ng agrikultura at pangisdahan. Especially partners, yung ating mga kasamahang kababaihan sa ating member institutions. Ayan, so shout out po sa inyong lahat. Again, so nung nakaraang week, hindi tayo rin nakapag-air eh. Kaya na-miss natin Yes yung po. ating mga ka-agri. Kasi parang nagkaroon ng power interruption. Opo, unfortunately po, need po namin is stop muna
kasi po nag-i-interrupt po yung power. Ayun. So, ngayon talaga, kaya naman ngayon, eager tayo. Ano na makausap ulit ang ating mga ka-agri. Lalo't ngayon, ay very exciting. Itong ating topic. So, kung nakikita nga nila sa screen, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung patungkol sa oyster mushroom crackers production ng DARFO 3. Ayan. So, again, another announcement po mula sa aming consortium. Noong nagdaang March 7 po, ay isinagawa ng ating consortium ang first quarter meeting of RRDCC and Experts Pool sa Tarlac Agricultural University. At dito nga ay nakasama natin ang ating mga bagong RRDCC members at ang ilan sa ating mga kasamahan, mga ating mga member institutions ay nakasama din natin doon. So, just a quick insight sa mga napag-usapan sa meeting, dito ay nagbigay update si Sir Marlon Naagas patungkol sa ating RTMS at si Ma'am Adriel Estigoy naman sa ating much anticipated na Tilapia Fiesta. Ayan, so very excited tayo. No? Lalo nung tinalakay na nila yung patungkol sa Tilapia Fiesta. Kasi after many years, since nung nag-pandemic, ngayon magkakaroon na ulit. At syempre, inaabangan po natin dahil isa sa malaking piyesta po yan. Ayan, ang ating Tilapia Fiesta. Yes. Next month? Also, pinarangalan din natin ang ating mga best R&D winners noong nagdaang 35th Regional Symposium at si Dr. Edgar A. Orden bilang ating former consortium director. Ayan, shout out po kay Dr. Edgar A. Orden. Orden. Ayan, kay Sir EAO na ating former consortium director. Ayan, para sa mas kompleto pong detalye patungkol sa iba pang mga naging talakayan natin doon sa ating mga kaganapan, ay maaari nyo pong bisitahin ang ating Facebook pages. Okay. Para naman po sa karagdagang impormasyon, ginanap ang MOA signing para sa K-Cafes ng ilang CMIs during the RRDCC. And also, news from the Race Central Luzon, as part of the knowledge management team, kami ay nagsasagawa ng AVP shooting sa Race Consortium member institutions. So sa mga nakaraang linggo, maraming salamat po sa Bulacan Agricultural State College. Thank you po. Thank you po, President. Si Ma'am Mafe Teris, ang ating Tech Generator from Basi. Tech Generator, Ma'am May Villavisa of Central Luzon State University. And also, Chairman Robert and Secretary Janice of NEFEDCO as their tech adopters. And also, Dr. Laranang of Tarlac Agricultural University. Thank you very much po, Ma'am. And Vice President of Tarlac Agricultural University for accepting us there. And also for the Mayantok SPCPM Cooperative, also from Ma'am Arlene Joaquin of Filmec, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Race Central Luzon KM team. Ayan. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Thank you very much po. Ayan, so very exciting yung naging kaganapan nyo, no? Excited na kami, dyan sa inyong AVP ng Race. Ayan. Kaya, para sa other CMIs, hintayin nyo lang po kami sa mga susunod na linggo. Pupuntahan po namin kayo. Ayan. So, muli, inaanyayahan po namin kayo na please like and follow the Race Central Luzon FB page and Cloarec Consortium FB page para naman updated kayo sa mga happenings and announcements. Anyways, partner Denver and partner Irish, Yes. tayo ngayon ay naka-live sa ating Cloarec Consortium FB page at sa Radyo CLS Shufe FB page. Kaya naman, kung kayo ay nais magpa-shoutout at may mga katanungan, ay live namin kayong sasagutin. Ayan. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, ay no problem dahil recorded po ang ating episode kaya't mababalikan pa ninyo kung kayo ay mayroong mga na-miss na topics at napakikinggan din tayo sa DWFM 107.3. Ayun. Bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at boss sa loob ng universidad. Siyempre, unang-una ang ama ng ating pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, Ayan, sir. hello po, sir. Good afternoon po. Ang ating bagong Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Veracruz. Hello po, Good sir. afternoon Good po. afternoon po. Ang Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco. Ayan, hello po, Good ma'am. Good afternoon afternoon po. Vice President for Administration, Dr. Ariel Mactal.
Good afternoon, Yan, sir. hello po sir. Good afternoon po. At ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina M. Romualdo. Ayan, good afternoon po ma'am. Ayan. Okay, sa lahat po ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre sa ating mga minamahal na students, hello po sa inyong lahat at sana ay manatili kayong nakatutok hanggang dulo para naman ay hindi lang saya ang kanilang mapulot, kundi mga bagong kaalaman. Yes. Ayan, dito nga sa ating... Ay, pero bago tayo magpatuloy, partner, ano? So, syempre, kung may pa-shoutout tayo, magpapahuli ba tayo ng shoutouts Yes ng naman. ating mga solid na mga kasamahan sa opisina at yung ating mga solid viewers din, ano? So, mauna ka muna, partner Irish. Ayan. Shout out po sa ating Cloardec fam kay Ma'am Ellen, Ma'am Rachel, and Ma'am Glenda. Hello Good afternoon mga po. mamo. Ayan po, Hello good po, ma'am. afternoon po. Good afternoon po. Shoutout rin po sa Ray Central Luzon Knowledge Management Team, Ma'am Pam and Miss Des na nasa office ngayon. Hello po. Ayan. Hello po. Hello po sa ating mga kasamahan sa OVPRE, kay Ma'am Via, kay Miss Jessa, tas yung mga OVPRE boys natin. Ayan. Yes, good afternoon Good po. afternoon po sa ating mga nagdaang intern na sumalang din dito, ano, kay our beautiful Miss Des and Miss Yes. Angel, ayan, kay Ma'am Pam, ayan, at kay Ma'am Ellen. Good afternoon po. Good afternoon po. Ayan, so syempre hindi rin natin kalilimutan ang ating mga consortium member institutions, especially yung mga taga DARFO3 dahil doon manggagaling ang ating special guest ngayong hapon. Ayan, so additional shoutout din, ano, ang haba ng shoutout ko. Parang may mahaba yung list, ano? Ayan, kay Miss Rhea, ang aking very supportive na friend, si Miss Nicolette, kay Ate Tere, ayan, from FAC, kay Miss Gian from Philmec, and kay Miss Princess from SRC. Ayan, happy watching po Good sa inyong afternoon lahat. po. Good afternoon po. Ayan. Dito nga sa ating programa ay marami na tayo na naipakilala o na-feature ng mga agri-aqua technologies and newly developed products na talaga namang kinapupulutan ng aral sa ating mga tagapakinig. Ayan, tama ka dyan, partner Sai. Sa katunayan, noong nakaraang episode nga ay nakasama natin si Miss Rosemary Q. Hoson, isang science research specialist mula sa Research Division ng DARFO3. At kung natatandaan nyo nga, ano, sa episode na iyon ay ating tinalakay ang patungkol sa Organic Rice Production o ORP. Ayan, so gaya ng nabanggit ni partner Irish kanina, kung gusto nyo pong balikan yung episode na iyon, kung minamiss kayong mga information patungkol sa ORP, ay pwede nyo pong balikan sa Clarde Consortium at RayCL FB page. So, ngayong episode, ang tatalakayin po natin mga ka-agri ay patungkol sa oyster mushroom crackers ng DARFO3. Yan, wow. Bukod sa interesting yung topic, parang nakakatakam din mga ka-agri. Yes, Ano? true. Lalo na yung mga may hilig dyan sa crackers. Ayan, so ikaw, mahilig ka ba sa crackers, partner? Opo naman. Lalo na especially breakfast pag nagmamadali. Ayan, so kakaiba to no? Kakaiba tong crackers na to kasi healthy. Tsaka Yes. parang bago lang na yung oyster mushroom. Yeah, it is made from oyster mushroom. Ay, gusto mo yan. So, dahil wala dito si Kuya Kim, Ay. meron tayo ngayon si Kuya Sai naman. Yan. So, Kuya Sai, pasok. Ayan. Okay, so trivia muna tayo ngayong segment. Alam nyo ba na ang mushroom ay isa sa mga pinakamabilis tumubo na crops? At ang ilang uri nito ay may kakayahang tumubo sa loob lamang ng isang gabi. Wow. Isang gabi lang. Bilis. At di lang yan mga ka-agri, ang mushroom din ay kabilang sa fungi kingdom na bunga ng amag, but don't worry dahil may mga uri nito na pwede nating kainin. Isa na nga dito ang feature of the day, ang oyster mushroom. Room. Ayan. So, lalo tuloy ako na-excite. True. What more pa yung ating mga tagapakinig. Kaya naman, without further ado, ipakilala na natin ang ating special guest. Ang panauhin po natin ngayong episode ay nagtapos ng Bachelor of Science in Food Technology sa Tarlac Agricultural University taong 2018. Sa parehong taon po, siya ay kabilang sa mga pinarangalan ng 10 outstanding students of the Philippines noong ginanap na 57th search for the 10 outstanding students of the Philippines regional finalist. Samantala po, taong 2021, siya ay nagkamit ng Best Poster
and Best Research Award sa research category noong ginanap na DARFO3 in-house review. Ito pong nagdaang taon, siya ay nanungkulan bilang Food Safety and Quality Assurance Analyst sa Global Catering Clark Services Corporation at Project Assistant 1 naman sa DARFO3 Central Luzon Integrated Agricultural Research Center o CLIARC. Sa kasalukuyan, siya ay nanunungkulan bilang isang Science Research Specialist 1 sa Research Division ng DARFO3. Kaya naman mga partner, without further ado, let us all welcome Mr. Linus Keith A. Ernie. Yan, good afternoon po, sir. Hello, sir. Good afternoon po. Afternoon po. Hello po, good afternoon po. Yan, good afternoon po. Sir, audible po ba kami, sir? Yes po, loud and clear. How about on my side po? Yes, Yes po, po. sir. Yes po, clear na clear naman po. Ayan, grabe. Very si sir ngayon parang pinaghandaan. Yes. Itong ating special episode. Sir, kamustahin po muna namin kayo. Kamusta po ba dyan, sir, sa DARFO3 po ngayon? Ngayon po ako po ay nasa Research Outreach Station for Hililand Development sa Botolan, Zambales po. Ngayon po dito ay makulimlim. Ayan. So sir, meron po ba kayong mga nais mo na pong batiin bago po tayo magpatuloy sa ating mga katanungan? Kukunin ko lang po yung listahan ko. Go po. Naghanda si Joke sir. lang. So ayun, binabati ko lang po ang aking station manager po sa RSHD, si Sir Robinel Ocampo, and ang mga unit heads po ng RSHD, si Sir Kevin, si Sir Josiah, si Ma'am Raquel, ang aming assistant station manager, and si Sir Ronel po. Ayan, hello po sa inyo. Binabati ko din po yung mga kaibigan ko dyan na nakikinig. Si Ma'am Mirla po from TAU at ang nakikinig from Saudi Arabia na si Sir Sam. Ayan. Wow. Ayan, so shoutout po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, so without further ado po, proceed na po tayo sa ating mga pangmalakasang katanungan. Yes. Pero bago tayo pumunta sa pangmalakasang katanungan, warm up muna tayo, Partner Ayan, Denver. syempre, warm up questions muna tayo. Ayan. Okay. Una po sa lahat, sir. Ano po ba ang ilan sa mga pangunahing gampanin ninyo sa Research Division ng DARFO3? Ayan, bilang SRS-1 at Professional Food Technologist sa DARFO3, ako po yung unit head ng Product Development R4D unit ng Research Outreach Station for Hililand Development o RSHD, yung binanggit ko po kanina. At tayo po ay nagsusupervise at nagkakandak ng mga research studies at projects, especially on product development. So patuloy po tayo sa pagsulat ng mga research proposals, pag-conduct ng mga trainings on food processing at nagbibigay din tayo ng suporta sa iba pang mga R4D initiatives ng DARFO3. At syempre, gampanin din po natin ang pagbabahagi ng mga teknolohiyang na-generate ng DARFO3 sa ating mga stakeholders. Ayun po. Ayun. So, grabe, no? So, yung yung nagdi-disseminate sila ng mga Yes. technology sa ating mga stakeholders. So, I wonder, ano-ano kaya yung mga technologies na yun, from DARFO3. For sure, magandang talakayin din yun, sa mga susunod nating episode. So, sir, balik lang po ako sa ating usapin po. Gaano na po kayo, sir, katagal nanunungkulan sa DARFO3? Ako po ay mahigit na 4 na taon na sa DA. Nag-umpisa po ako nung pandemic, year 2020 as project assistant. Sa project na kung saan nakilala po yung mushroom crackers. So, ayun po. Wow. Ayun. So, sir, ano pong nagkaroon po ba ng hamon po sa inyo yung since yung pandemic po, naabutan po kayo ng pandemic po sa project po ninyo? Yung hamon lang siguro yung logistics nung project since medyo strict nga noong panahon na yon. Pero nonetheless, wala namang naging hadlang o humadlang dun sa pag-disseminate po ng ating technology sa mga beneficiaries natin. Ayan. So,
I'm sure po, curious po ang ating mga tagapakinig. Meron po ba kayong mga nakalatag na mga proyekto sa taong po ito na, sir? Yes po. Meron po tayong dalawang ongoing project dito sa RSHD. Yes po. Dahil po dito ako assigned ngayon. Ayan, ang dalawang proyektong ito ay yung una po ay ang profiling of rice-based hillyland farmers in Nueva Ecija na naglalayong kilalanin at i-determine po ang characteristics ng farming systems sa hillyland ecosystems sa ating rehiyon. Kasama dito ang socio-demographic, economic backgrounds, soil type, ang mga klase ng crops na tinatanim at hayop na inaalagaan sa hillyland at iba pang agricultural activities. Yes po. And ang pangalawang proyekto naman po ay ang market assessment of selected plant and animal-based hillyland commodities. So ang goal naman nito ay magkaroon ng market analysis tungkol sa mga commodities at produkto na galing sa ating hillyland farmers. Ayan, tungo sa pagpapalawak nitong market ng mga products na ito. Ayun. So sir, maaari niyo po ba sa amin ibahagi kung paano po kayo napunta sa sektor ng agrikultura? Yes. Yan. Ito po yung Mayroon po ba kayong naging inspirasyon o motivation para dito? Actually, medyo interesting to kasi lumaki po ako sa mga kwento ng aking magulang regarding sa pagbubukid na na-experience din nila nung kanilang kabataan. And ako din po ay, yun nga po, nag-aral sa isang SUC na ang banner program ay agriculture. Yun po ang Tarlac Agricultural University o TAU. Ayan. Pero wala po sa isip ko o hindi minsan sumagit sa isip ko na ako ay magtatrabaho sa sektor ng Agricultura. Yes po. Surprise. Pero dahil nagkaroon po tayo ng opportunity nung pandemic na maglingkod para sa ating bayan, especially sa ating mga magsasaka, Yes. ito po siguro ang ating calling. Ayan. Ayan. Iba po nakakagaan ng isip, nakakagandang isipin at nakakalaki ng puso na tayo po ay nagsisilbi para sa ating mga bayaning magsasaka. Ayun. Totoo din po. Lalo ngayon po na meron tayong mga kinakaharap na problema patungkol sa yung mga ani ng sibuyas, ani ng Opo. kamatis, 'di ba po sir? Ayun po, para nakakatuwa sa part po natin na yung sa may sa AANR po, sa agriculture po lalo, na parang isa tayo sa mga nagiging dahilan para magkaroon ng boses yung ating mga magsasaka. Lalo po sa panahon ngayon. Tama, partner Ayun. Denver. Yun. So, parang, saka nakakatuwa rin yung kay sir na parang bata pa lang meron na nakapaligid sa kanya, no, na Yeah. farmers, which is yung mga magulang niya. Opo, kumbaga alam niya na. Kasi yung iba ngayon, parang parang sasabihin nila anak ko, parang wala ka namang papala sa, na yan, Yes. tanim-tanim na yan, di ba? Parang, Which is hindi naman totoo. yes, So, ayun, nakaka-proud na, loud and proud na nakakatulong tayo sa ating mga, gaya na sinabi ni Sir, bayaning magsasaka. Yes. So, dumako na po tayo sa ating, parang bumibigat yung pakiramdam natin. Pag-aanin naman natin, parang ang bigat ng pakiramdam natin bigla, nag-emote. Ayan, so dumako naman po tayo ngayon sa very interesting topic na oyster mushroom crackers natin. Sir, kailan po ba nagsimula yung proyekto ninyo patungkol po dito? Ang pagde-develop po ng oyster mushroom products ay mula pa nung way back 2014, 2015. And isa nga po sa na-develop na product ay yung mushroom crackers. And noong 2020 po, nagkaroon po ng proyekto na kung saan nireformulate natin yung mushroom crackers upang ma-enhance yung flavor at ang process nito para mas madali natin itong maibahagi sa ating mga partner farmers. Ayun. Ayun. So sir, sino po ba yung nag-udyok sa inyo para po simulan yung project po na ito? Ayan. Yung project po kasi ay dahil po sa sa dedikasyon ng ating ahensya na tiyakin ang pagkakaroon ng sapat, accessible at abot kayang masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, naglunsad po tayo ang DA
ng Ahon Lahat, Pagkaing Sapat kontra COVID-19 o Alpas COVID-19 program. So ang layunin po nitong programa, pataasin po yung produksyon sa agrikultura gamit ang mga makabagong teknolohiya na para mas mapataas po ang productivity ng mga local commodities. And dahil dito, Yes po. binigyan pong priority ang upscaling projects na gumagamit po ng low-cost technologies. So, isa po sa na-develop ng DA yung at napiling i-upscale yung mushroom crackers po natin. Ayan. So, maaari po ba namin malaman, sir, kung sino-sino pa po ba ang mga eksperto na kasama nyo po dito? Yan. Ang project po na ito ay pinangungunahan ng ating mushroom queen na nanguna sa mga research patungkol sa oyster mushroom. Walang iba po kundi ang aming OIC Chief ng Research Division, Dr. Emily A. Soriano. Hello po, Dr. Hello ma'am. po, good afternoon afternoon po. Mushroom Queen. Yes. Mushroom Queen po yan. Isa din po sa nanguna sa proyektong ito ay ang aming regional nominee for the National Gawad Saka Search for Outstanding Agri-Researcher, si Miss Veronica P. Mangunay. Ayan. Ayan. Hello po, Good ma'am. Shout out afternoon po. po. Very supportive yan, mga partners, Opo. si Miss Veronica. Ayan. Shout out po, ma'am. Yan, isa din po sa project leads na ngayon ay naka-study leave for his PhD and soon to be doc. Ayan, Mr. Eric Zabala. Ayan. Good And afternoon po, syempre, sir. hindi po mawawala ang food technologists na nag-join forces para sa project na ito at para ma-develop ang product na ito. Si Miss Lourdes Casino, Miss Joanna Bantok, and ang inyong lingkod. Ayan. Ang proyekto Ayan. Good afternoon Good po. afternoon po. Sa inyong lahat po, sa lahat ng nabanggit ni Sir, na talagang mga bumuo para maging success itong proyekto nila sa oyster mushroom cracker. So sir, I'm sure po marami po tayo ngayon mga tagapakinig na curious po. So, dumako naman po tayo dito sa tanong na ito. Paano po ba naiiba ang oyster mushroom crackers ng DARFO3 sa iba pong mga crackers na nasa merkado? Ayan, okay. Ayan. Ang mushroom crackers po ng DARFO3 ay unang-una, ito po yung mushroom crackers na na-develop through research and development. Kaya makasisiguro po tayo na dumaan ito sa tamang proseso. Maliban dito, ang oyster mushroom po, ang pangunahing ingredient ng crackers natin ay packed with vitamins and minerals. Gaya nga ng sinabi nyo, masustansya po ang ating oyster mushroom. And ang ating mushroom crackers ay gawa lamang sa mga natural at plant-based ingredients. Kaya bagay na bagay ito sa mga healthy foodies katulad ko. Mga vegetarian. Yes. Vegan. Vegetarian. Nakatakam tuloy ako bigla, True. mga Ang partner. healthy pa pala mga partner. Saka po sir, perfect po yan, kasi ang dami, parang sa panahon ngayon, ang dami na sa atin, yung health conscious. True. Gusto na nila yung fit. Mas fit sila pag kinain nila yung yung pagkain na yun. So, perfect na perfect po pala ito. Sir, maaari nyo po ba ibahagi sa amin kung paano po ang proseso sa paggawa nito? Pwede bang hindi? Hindi, joke. Ayan. So, madali lang po gumawa ng crackers na ito. Kung familiar kayo sa bisuto, yung fina-fry, tapos Yes. parang nagpa-pop siya. Ayan. Ganun siya. So, ito, napakadali lang gumawa. Dahil yung mushroom crackers po natin ay dinevelop nga po para ma-adapt po ng ating technology adapters, mga partner farmers. In-optimize po yung process para mas madali nilang gawin. Ayan. So, unang-una po sa lahat, siguraduhin lang po nating malinis ang paggagawaan at saka yung mga gagamitin natin. So, ang materials and equipment na kailangan ay steamer, stove, stainless bowl, gunting, blender, stainless tray, spatula, kutsilyo, dehydrator,
colander, deep fryer o kawa, and the oiler. And syempre yung packaging po natin. Yes. Ayan. And ang mga ingredients naman ay oyster mushroom, cassava flour, water, sibuyas, asin, asukal, paminta, at for frying, yung mantika po. Ayun. Ayan. So, kaya naman mga partners, sa nabanggit ni Sir, dala-dala ngayon ni Partner Sai yung mga nabanggit na equipment at mga ingredients. Kaya naman, Magluluto pala. magko-cooking show tayo. Joke lang. Ayan, so, gaya nga nung nabanggit ni Sir, ayan. So, gaya nabanggit ni Sir, ganun yung, yung process. So, pero yung iba nating mga tagapakinig, curious pa rin sila. Parang gusto nilang makita ano ba yung itsura ng paggawa, ano ba yung itsura ng facility. Kaya naman from DARFO3 po ay naghanda po tayo ng maikling video, a 1-minute video po, yung pinapakita yung process po ng paggawa nitong ating oyster mushroom crackers. Sabay-sabay po nating panoorin. Wow, ayun pala. So yun pala yung sinasabi ni Sir na secret na inilabas na natin. Ayan, so from the RFO3 po yung video na yun. Again, thank you so much po the RFO3 po sa Thank you po. pagbibigay po ng aming video ng video po na iyon para sa ating mga tagapakinig. So ipa-flash natin ngayon sa screen yung finished product na ng oyster mushroom crackers para mas ma-visualize ng ating mga tagapakinig. Ayan pala yun. Grabe, nakakatakam naman. Ayan Healthy pala. na, ang Oo. dali pa palang gawin. Katulad Ayan. nung sinabi ni Sir. Mukhang chicharon, pero Mm-mm. hula ko, mas masarap yan. Kaya True. nga, lalo kung may partner ng tamarind vinegar ng PSA. Biglang Yes. siningit. Ayan. So, mabalik po tayo sa topic po natin. Sir, saan po ba nagmumula yung mga supply po ng oyster mushroom na ginagamit po ninyo sa paggawa nito? Bali dati po, ang ginagamit naming oyster mushroom ay produced sa station po sa Tarlac, sa Mushroom Technology and Development Center. And kung kinukulang naman po, bumibili po tayo sa mga local oyster mushroom producers around Tarlac or nearby provinces. So ngayon po, ang oyster mushroom crackers ay pinoproduce na po ng ating technology beneficiary na Binbin Women Gardeners Association o BWGA. Tinuruan po natin sila ng oyster mushroom production at ng oyster mushroom processing. So upang maging sustainable ang kanilang produksyon ng mushroom crackers. Ayan. Ayan. So, sir, tama po ba yung narinig ko na mga kababaihan po ang kabilang po sa paggawa po nitong ating oyster mushroom? Yes po, yung association po ay binubuo ng mga kababaihan ng Binbin Karanglan, Nueva Ecija. Wow, so perfect na perfect ngayong Women's Women's Month. Month. Na na-empower yung ating mga kababaihan sa mga ganitong larangan. Kasi parang dati yung mga pag sinabing paggawa ng ganito, pagpa-package ng ganyan, parang panlalaki na, di ba? Opo. Sinasabi nila ng gawain. So nakakatuwa na ngayon mas na-expose na ang ating
mga kababaihan Baihan. sa larangan ng mga ganitong trabaho. Yes. So sir, bukod sa sarap ng ating oyster mushroom crackers, ano-ano po ba ang mga benepisyo na maaaring makuha mula sa pagkain nito? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, pack ang mushroom with vitamins and minerals. So, with its pag kinombine siya sa ibang ingredients, and sa process po natin, nadadagdagan po ng additional nutrients yung ating product. Ayan. So Nutritious. sir, ang produkto po ba na ito ay naipakilala na sa ating mga technology pitching events? Ayan, meron po ba kayong mga naging partner investors? Yan. Bali sa ngayon po, ang partner lang po natin ay ang BWGA at ang LGU po ng Karanglan, Nueva Ecija. And sa technology pitching, na-pitch na po natin ang technology na ito sa nakaraang Techno Forum o Tech Talk ng DARFO3. Hineld ito nung November sa Marquee Mall, Pampanga. Ayan. Ayan. So ayan, nakikita natin ngayon ng mga ka-agri. Si sir, anong event po ito, sir? Yan po ay ang Tech Talk o yung Techno Forum ng DARFO3. Ayun. Ayan, so makikita natin ngayon dyan na parang ipinapresent ni sir yung ating ipinagmamalaking oyster mushroom crackers. So healthy, so tasty. Yan. So healthy, so tasty, sabi nga ni partner Sai. Ayan, so parang parang mas lalo nakaka-proud na parang naipapakilala na siya sa masa, sa Yes. mas sa publiko na meron palang ganitong klase ng crackers. Crackers. Ano, yung Gawa ating- sa Oo, sa mushroom. oyster mushroom. Mushroom. Ganun pala, ano? Ayan, so wag na po nating patagalin, sir, ha? Gusto po namin linawin kung available na po ba ito sa merkado Ayan. ngayon? Ngayon po, available pa lang po siya sa naka-display po yung product sa LGU po ng Karanglan, Nueva Ecija. And ayun po, hindi pa po natin mailalabas po to sa market dahil hindi pa po kumpleto ang mga documents for commercialization ng ating product. Ayun. Ayan. Pero I'm sure po marami pa rin po or marami na pong mag-aabang sa produkto na ito. Di ba po mga partner? Yes, tama ka dyan, partner. Parang ngayon pa nga lang, parang gusto ko nang pumunta sa DARFO3 para kumuha ng oyster mushroom Mushroom crackers. Di na. Di ba? Parang gusto ko tuloy matikman yan bigla eh. Pero parang natatandaan ko nung nag-exhibit po kami, sir, kung di ako nagkakamali, parang isa doon yung oyster mushroom crackers. Ewan ko kung tama ba kasi parang nag-aano rin. Isa rin yun sa mga tungkulin ng Claardec, yung mas ma-showcase yung iba't ibang mga unique na produkto mula sa ating mga CMIs. Ayan. So, hopefully tama ka dyan, partner Irish, ano, mas maano na siya, mas maipakalat na sa Yes po. mas marami pa. Ano, parang kunyari, pupunta ka ng 7-Eleven, nandun sa ibabaw yung oyster mushroom crackers. Naka-display na po. Ano, ng DARFO. Pagpasok dapat ng pinto ng 7-Eleven, dapat andun na siya. Andun na agad, ano? Ayan. Accessible na kumbaga. Yes. Tama kayo dyan, partner. So sir, sa pagbebenta po ng oyster mushroom crackers, gaano kalaki po bang puhunan ang kailangan nilabas? Actually, pang large scale na production po ng mushroom crackers, talagang medyo malaki po ang kailangan nating i-invest. Kumpleto na po ito sa kagamitan, facilities, and sa mga workers natin. Ano po siya, 1.3 million lang naman. Pero more on, etong 1.3 million, more on sa facilities kasi kasali na po doon yung pagbuo ng facility, Yes po. pagbili ng mga equipments na gagamitin. Pero more or less, kung small scale lang naman po siya, kaya naman po ng around 100 to 300,000. Depende po kung gaano karami yung target nating i-produce
and kung anong mga machineries kung ang available na sa atin, and kung available na din po yung facility. So kung medium scale enterprise pala, kakailanganin ng 1.3 million. And then kung nasa small or micro scale ka as a private establishment, posible na 200,000 lang pala. Kasama na din yung mga Equipment. Equipments natin. So, doon siya, naglalaro sa presyo na yun. Yes. So, sir, sa tingin niyo po, sir, gaano kalaki po yung maaring kitain ng ating, yung mga gusto pong magsimula po ng ganito, gaano po kalaki yung maaring kitain po nila? Yes po, sa initial computation po natin, ang ROI po nito ay nasa 125%. So, in 1 year po. So, yun po In yung 1 computation from the investment. Makaka-ROI na po tayo in 1 year. Ayun. So, 125,000. Tama po ba, sir? In 1 year. 25%. 125%. 5%. Akala ko 1,000. Kaya per year po yun, sir. Ayun. So, yun yung ROI natin. Yung estimated ROI po natin, sir. Estimated ROI. Within the first year, 25% ng capital mo babalik sa'yo. Bumalik na. Yes. More than that, 25%. Ayan. So, sir, kayo po ba ay nagsasagawa ng mga pa-trainings or seminars po patungkol sa paggawa hanggang sa pagbebenta ng ating produkto? Yes po. Ako po mismo ang nagpapatraining pag mushroom crackers and other mushroom products or mushroom processing po ang involved. And para sa mga training request po, pwede po tayong sumulat sa ating na naka-address sa aming regional director. Ayun po. And if other trainings po on mushroom, ayan, I think and yung technology po ng mushroom crackers, available po siya sa TBI po ng DARFO3, which is yung grains TBI po. Ayan. Ayun. Ayan. So, sir, ask ko lang po pala, no? Parang naisip ko po bigla. Fix po ba yung size ng ating product or merong small, medium, large? Parang may ganun po ba? Sa net weight. For now po, iisa lang po yung size na nilalabas natin yung dinidisplay po natin sa karangka. Ayun. So, sir, in terms naman po sa flavors, ang available po ba ngayon ay classic or may mga pakulo po na barbecue, cheese, ganun Yung po, mga sour flavors. cream, Yes. diba? Yung mga ganun. Kasi picky rin yung iba nating customer, true. di ba? Meron po ba, sir, na available pong ganun? For now, classic lang po Classic. talaga. Yung Classic. lang din. And hindi naman kayo magsisisi pag natikman nyo po yung product natin. Dahil parang hindi na siya kulang sa flavor. Flavorful na po yung mismong product. Ayun. Yan, nakakataka mga partner. Kaya nga, nakakatakam. So, doon palang flavorful na po siya. Yung umami ng mushroom mismo. Ayun, tama. Classic pa yun. Yun yung kanina ko pang iniisip na, na word, yung umami. Yes. Yung Savory. Yan. very savory yung ating oyster mushroom crackers. Ayan. So, ayan, partner, grabe naman. Parang natatakam tuloy ako ngayon sa ating mga usapang ganyan. Ayan. Ayan po sir, so nung nabanggit nyo po kung saan pwedeng kumontak if may mga training or seminars po, dumako naman po tayo sa iba pang katanungan. Saan po namin kayo pwedeng or yung mga tagapakinig po, saan pwedeng magtanong patungkol po sa produktong ito? Saan po nila kayo maaring makontak? So for the mushroom crackers technology, pwede nyo pong kontakin ang Grains TBI. Meron po silang Facebook page. Ayan po, Grains Technology Business Incubator. Ayan po ang TBI ng DARFO3 and sa other pages po ng DA Central Luzon Research Division po. Ayan ang mga pages na pwede nyong kontakin. And pwede nyo din po akong makontak sa mga page ng aming research outreach station. So, ayan. I-plug ko na din po ang bagong gawang FB page ng aming Go lang po. Yun lang po. Sige po. station. So, yun po yung Research Outreach Station for Hililand Development RSHD. Ayan. Ayan. Pwede
Marami Ayan, so, po palang pwedeng Oo, pagkontakan at maraming tanungan. platform. So, Yes. so, hindi na dahilan yung, ay, wala po kasi akong nakontak eh. Sayang Yun, naman. mm-mm. So, hindi na dahilan yon dahil sa tulong ng programang ito. Ayun. So, with the help po ng Clardeck at po ng Race, ay maaari din po ninyo kaming kontakin ang Clardeck Consortium FB page at ang Race Central Luzon Luzon FB FB page page. para po i-reach out din po namin kayo kila sir po patungkol sa mga additional po ninyong katanungan dito sa sa kakaibang produkto na ito. So parang hanggang ngayon parang napapaisip ako talaga kung kailan kaya tayo magpupunta ng DARFO ng DARFO 3. Ayan. So, para naman po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga young researchers, ano po ang inyong maipapayo sa kanila patungkol sa pagbuo ng mga proyekto o pananaliksik na may kinalaman sa agrikultura? Ayan, para sa lahat ng gustong mag-research at sa nagre-research na din patungkol sa agriculture, sa mga students, young researchers, I challenge you to do more and to love agriculture more. Kasi alam naman natin po ang agrikultura ay hindi para sa lahat. Iilan lamang po ang passionate dito sa panahon ngayon. At ito po ang dapat nating pangalagaan at pagtuunan ng pansin kasi generally, I think agriculture in the Philippines is declining. Yes. Kaya po kami dito para tulungang maibalik ang sigla at eagerness natin towards agricultural development in the country. Marami din naman pong sa mga nagre-research po, marami po tayong funding initiatives ang ahensya para sa mga kabataan to venture and to be involved into agriculture. Meron din po tayong, si Clardeck po, baka may call for proposals din po tayo Yes po. to Yes. fund young researchers, di ba? Ayan, on projects on agriculture na ways forward for our agriculture. Kaya hinihikayat din po namin ang mga kabataan to be involved. Malaking bagay po yung involvement ng kabataan sa agrikultura. Kasi hindi natin alam, baka sa mga kabataan nakahimlay ang technology na makakapagpaunlad pa ng ating agrikultura. Yes. So pag may maunlad na agrikultura, maunlad din po ang ating ekonomiya. Yes, Wow, tama. yes, tama. And I thank you. Sa dulo, So, gaya ng sinasabi nila sa social media, dun sa binanggit ni Sir, parang naisip ko kaagad louder. True. Yung binanggit ni Sir louder talaga na parang parang gusto ni Sir mas magkaroon ng boses yung agriculture sa Pilipinas ngayon. Sa kasabi ni Sir na yung parang declining na yung agriculture sa Philippines. Lalo ngayon, sa mga nakikita ko sa social media, yung kumakalat po ngayon. Di ba po, yung mga farmers natin ngayon, konti na po yung kinikita dahil sa mga ini-import na mga sibuyas, kamatis, Opo. ganyan. Para ang nagiging mindset tuloy ng ibang kabataan is, bakit pa ako magfa-farmers kung ganito naman yung turing ng gobyerno or ng iba nating sektor sa ano pang point na magiging parang nada-down sila. Kasi Ano? lalo na po sa mga nakikita ngayon. Oo, parang nada-down sila na paano yan in the future wala naman palang kikitain sa ganyan. Pero nandyan sila sir para 'di ba para i-uplift Yes. yung yung dream ng ating mga magsasaka na may future pa dito. Na may pag-asa pa yung ekonomiya natin na Sabi nga ni Sir, ang need ay active participation or involvement. Ayan, Yes. tama ka dyan, partner. And also, Actually, si Sir, kung makita niyo po yung news about sa Gen Z na student na nanalo ng technology pitching sa ibang bansa. And yung project, isa po siyang Gen Z student na he looks to empower farmers through AI-driven platform po. Ayun, nakita ko lang siya sa news kahapon. Nakakasabik po na Yes. mag-involve po siya at ma-fund po yung project niya para makatulong po sa ating mga farmers. yes. Ang galing. And to add to that, sabi ni Sir, he challenges you, young Yes. researchers, Tama. to raise the bar for ANR and agriculture. Yes.
Yun yung natin mas louder na Yeah. na kasi lagi na sinasabi na paghuhulihan ng Philippines. Hindi, actually sa totoo lang humahabol na yung Philippines. Yun yung tamang term doon. Hindi kasi matagal na yung term na napaghuhulihan eh. Parang ngayon sa mga nai-interview namin dito sa na merong oyster mushroom products, meron yung dragon fruit peel, nagiging ganit. Parang dapat ang term na natin, humahabol na Habol. yung bansa natin. Yes. And at the end of the day naman talaga, yun naman yung natin yung ultimate goal, yung ma-empower lalo yung ating mga magsasaka, yung ating mga bayaning magsasaka. Ayan, so sir, meron po ba kayong mga announcements bago po tayo magtapos? Ayan, maraming salamat po sa Clardeck Agrisikat para sa opportunity na maibahagi sa ating manonood ang mga teknolohiyang nade-develop ng DARFO3 kagaya nitong oyster mushroom crackers. So stay tuned pa po sa maraming technologies na pwede pa naming maibahagi sa inyo. Para po sa mga interesado sa DARFO3 technologies, welcome po kayo to message yung mga sinabi ko po nga kaninang mga pages, FB pages. Ang FB page po lalo ng ating TBI, ang Grains Technology Business Incubator, na siya po ang mamamahala sa mga technologies ng DARFO3. Ayan, maraming salamat din po sa mga nakinig sa discussion ko for today about oyster mushroom crackers production. Yun po. Ayan. Again, sir, thank you so much po. Thank you po. Thank you so po. much Thank you, po, sir, sa pagpapa-unlock po na maging aming guest dito sa aming radio program na AgriSikat. Sikat. So, bago tayo mag-end mga partner, pahabol na shoutout po kay Miss Angela Contreras. Pa-shoutout po. Ayan, nanonood. Very supportive. Ayan, yung ating mga kasamahan from Isabela, nanonood din sila. Yung ating mga kasamahan from Philmec and Philrice, nanonood din po sila. Shoutout po. Kay Mr. Romeo Ramos. Ayan, watching from Tarlac Agricultural University. Kay Miss Angel Alvaro. Ayan, kay Miss Angel. Shoutout. Ayan, kay Mr. Jerome J. Ave Mateo. Shout out, Ayan, Sir Linus shout out Kit. po. Sabi ni Sir, Shout out po, Sir Jerome. And of course, ano po? Pinsan ko po. Pinsan Ay! mo. Very supportive. Grabe. Supportive. Very supportive pinsan ni Sir. Ayan, shout out po, Sir Jerome. And of course, sa lahat po ng ating mga tagapakinig na hanggang dito sa dulo ay sinamahan tayo para sa talakayin patungkol sa oyster mushroom crackers. Maraming salamat po. Ayan, mukhang wala naman nang maidadagdag si Sir, Grabe, time check tayo ay 4:51 p.m. Ang bilis. Wait lang, partner. Pa-shoutout muna para Ay, sa ayan, amin. may pahabol na kami shoutout si... din. Go lang, partner Sai. Partner Denver, namimiss ka daw ni Miss Sofia Valenton Gabriel. Shoutout po. Shout out. Hi, Miss Sophie. Ayan, shout out. And shoutout rin po kay Mr. Mark Lorenz Salmasan. And shoutout rin po kay Des Santiago. Ayan, hello me. DevCom intern po natin sa Ayan, Rizal shoutout team. po. Sabi po niya, nakaka-mush romantic ba yan? Ay, Ay! mas romantic. Talaga naman magiging mush romantic ang buhay kasama ang oyster Oyster mushroom. Ay, alam mo, gusto ko yung yung linyahan ni partner Ang side ganda, ang ganda ng Napapapikit pasok. pa na, mas Yes. romantic. Sa oyster mushroom crackers, mas romantic, And shoutout po kay Sir Marvin watching from Caraga po. Shoutout po. Ayan, shout out shoutout from po. Caraga, all the way from Caraga. Shout Yes. out po. Ayan, so meron pa ba, partner? Wala na. So ako naman mga kapartner, Ayan. ayan. Partner Irish pa So ba? shoutout po sa ating mga tagapakinig dito. Lalo na po sa aking room 3, si Kila Angel, Ivy, Clara, Aubrey, Abby at Ate Joff. Ayan, so sana po sa ating mga tagapakinig Yes. ngayong hapon, marami po kayong natutunan, lalo na po sa ating pinakilalang bagong product po ngayon. Technology. Ayan, Yes. technology and product. So, ayan, so for sure nanonood sila ngayon, sa'yo. So, again, grabe, parang nag-uumapaw yung natin ngayon, yung support natin Yes sa, po. sa ating bagong product na oyster mushroom Mushroom crackers. And, sir, again po, we are looking forward po sa success ng inyong proyekto patungkol sa produktong ito at sa dalawa po ninyong proyekto na nakalatag ngayong taon. Ayan. Oh, and with that, mga partner, maraming salamat po
sa pagsama at pakikinig sa amin ngayong hapon. Tiyak na uwi muli po tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli ako si Partner Denver. Ako si partner Irish. Ako si partner Cyril. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lamang sa Agrisikat, sa agrikultura, sikat ka! Ayan, bye sir. Thank you Bye, po. sir. Thank you po. Thank you po. Good afternoon. Sa agrikultura, marami tayong may papahagi, lahat tayo'y magwawagi.